still good when the waves roll high. God is still good all through the night. When I've done all I can and I don't understand, God is still good. Clouds of doubt may darken my ways, but showers of blessings may come any day. He'll bring me through and I'll stand and say, God is still good. As I look back on all of my days, so many times in so many ways, I have been blessed, and all I can say is God is still good. Sometimes the night brings sorrow and pain, sometimes the tears flow like the rain, but through it all, He's never changed. God is still good. God is still good when the waves roll high. God is still good all through the night. When I've done all I can and I don't understand, God is still good. Clouds of doubt may darken my ways, but showers of blessings may come any day. He'll bring me through and I'll stand and say, God is still good. There have been times that I've let Him down, made my mistakes, but still I have found I stumble and fall, but through it all, God is still good. Mercy still flows from the palm of His hand. He will give grace and help me to stand. Although He knows how unworthy I am, God is still good. God is still good when the waves roll high. God is still good all through the night. When I've done all I can and I don't understand, God is still good. Clouds of doubt may darken my ways, but showers of blessings may come any day. He'll bring me through and I'll stand and say, God is still good. God is still good when the waves roll high. God is still good all through the night. When I've done all I can and I don't understand, God is still good. Clouds of doubt may darken my ways, but showers of blessings may come any day. He'll bring me through and I'll stand and say, God is still good. Clouds of doubt may darken my ways, but showers of blessings may come any day. He'll bring me through and I'll stand and say, God is still good. He'll bring me through and I'll stand and say, God is still good.
Alright, magandang umaga po muli sa inyong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po muli para po sa inyo. And I really hope na itong programang ito ay patuloy na nagiging tulong po sa inyo sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay patungkol po sa kalusugan at nawa itong programang ito ay patuloy po kayo na bibigyan ng karagdagang impormasyon patungkol sa ating kalusugan, no? At muli, ako po si Brother Conrad at nandito aking mga nagagandahang mga co-host para po sa kanilang unang pabati po para po sa inyo. Yes, Doc Julie. Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat at pasalamat ako sa Panginoon dahil nandito na naman po tayo at still kicking. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sabi nila, Pasko na raw, mamaya. Parang marami na naman nag-aabang na regalo. Anyway, gusto ko lang batiin muli ang mga taga North, South, East, West corners ng ating simbahan. Ang mga area leaders at mga group leaders at syempre ang aking mga kakosa. Hello kayo dyan, mga senior citizen. Enjoy tayo ngayon medyo ingat-ingat lang sa pagkain, mamaya. At alam ko na pinaghahandaan nyo rin yan. Tama. At gusto ko rin batiin ang aking mga mahal sa buhay. Enjoy rin kayo ngayon. At siyempre yung mga viewers natin, excited na rin sila para bukas. Huwag nyo lang kakalimutan ang 30 first viewers. Yun. Magkakaroon po kayo ng load. 100 pesos load. At ano tawag dito? Magsasabi lang kayo ng Merry Christmas, impormasyong pangkalusugan. Yun lang po. Gusto lang namin madama ang presensya nyo at na bumabati sa amin. Dahil kami na lang kami ang bumabati. Kaya kayo po ang babati bukas. Kaya yun po, maraming salamat at enjoy lang po tayo dahil saka enjoy kayo dahil maganda ang topic ko. Medyo review lang pero gagawin ko ang lahat para makitil o mapasok sa isipan nyo kasi napaka-importante po nito. Kung paano nyo kinatatakutan ang COVID, kailangan din katakutan nyo to. Katakutan in a way na malaman nyo, huwag kayong magpapanik, alamin nyo ano mga dapat gawin. Kaya yun po yung gusto kong sa inyo. Yun lang po, maraming salamat. Good morning. Hello po, isang magandang umaga po muli sa inyo at maraming salamat sa inyo pong panonood sa amin. Nagpapasalamat kami dahil nagiging bahagi na kami ng inyong tanghali, bahagi na kami ng buhay ninyo, ng tanghali po ninyo. Magandang umaga po sa ating mga kapatiran na nanonood. Meron na po tayong 25 viewers as of this time. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na yung on time na nag-o-open ang kanilang mga cellphone. Magandang umaga po sa inyo. At ganun din yung mga kapatiran natin abroad. Magandang araw po sa inyong lahat dyan at patuloy ho kayong mag-enjoy sa ating programa. At ganun din, binabati ko ang ating mahal na pastor na nanonood. Malamang nanonood sila ngayon at magandang umaga po, pastor. Magpagaling po kayo at marami pong nananalangin sa inyo. At ganun din, binabati ko yung mga ibang kapatiran po na walang sawang nanonood po sa amin diyan sa mga kanilang tahanan. Magtawag na po kayo ng inyo pong mga kaibigan, kamag-anakan, mga kapatiran natin para maging matutunan din nila yung ating pag-uusapan po ngayon. Nabanggit po ni Sister Julie, ni Ma'am Julie na yung kanyang topic ngayon ay mahalaga rin kung gaano natin iniingatan yung sarili natin sa lumalaganap na virus ngayon. Ganun din natin pag-iingatan
yung sarili natin dito sa pag-uusapan po natin. Okay? So, yun lamang po at enjoy po natin ang ating programa. Alright, maraming salamat po sa aking dalawang nagagandahang mga co-host dito. Bago tayo magsimula, tayo po muna ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat, Panginoon, muli sa buhay at sa kadakilaan niyo sa buhay po namin, Panginoon. At dalayan ko po, O Diyos, na patuloy niyo po na pangunahan ang dalawang programang ito, ang Impormasyong Pangkalusugan at ang The Baptist Lunch, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy po kayong siyang mangibabaw. Huwag niyo pong hayaan na ang diablo po ay pumagitna po dito, Panginoon. Dinadalayan ko po, Panginoon, na ayusin niyo po ang aming internet connection, Panginoon, upang ang impormasyon na ibabahagi po namin ay maging kagamit-gamit at maging malinaw po sa mga manonood at gayon din po mamaya ang inyong salita ay maging malinaw din po, O Diyos. At pinapatuloy ko rin pong pinapanalangin ng bawat isa na gagamitin mo ngayong araw na ito, magmula po doon sa audio men, doon sa video men, Panginoon, at dito po sa aming mga host, Panginoon, ay dalayan ko po, O Diyos, ay patuloy niyo po na pagkalooban mo po ng extra presence of mind, ng wisdom, Panginoon, upang maabot po ang pangailangan po ng bawat isa, O Diyos. At patuloy ko pong pinapanalangin ang aming bansa na patuloy niyo po itong hilumoy at pagalingin sa pangunguna po ng aming presidente na si Presidente Rodrigo Roa Duterte, Panginoon. Pinapanalangin ko po, O Diyos, na pagkalooban mo po siya ng maayos na wisdom, Panginoon, upang mailid niya po ang aming bansa ng maayos. At gayon din po, patuloy ang mga frontliners, patuloy po namin pinapanalangin nito na magkaroon po sila ng maayos sa pangatawan upang malabanan po nila yung virus na kumakalat po ngayon, Panginoon. And also, pinapanalangin din po namin, O Diyos, na ang bawat mamayang Pilipino ay turuan niyo po maging madisiplina at mag-submit sa mga authorities na nakatalaga po sa kanila, O Diyos. At nawa, ang dalawang programang ito ay maging kaakibat niyo po, O Diyos, sa pagsasaayos po ng bansa na ito, Panginoon. And also, higit sa lahat, Panginoon, patuloy po namin pinapanalangin ang aming mahal na pastor, Panginoon, na patuloy niyo po siya na bigyan at ibalik ang kanyang kasiglahan, Panginoon, at yung mga iniinom niya pong gamot, yung mga pagkain na ibinibigay po sa kanya, Panginoon, ay basbasan niyo po ito na maging kalakasan po sa kanyang lupang katawan, Panginoon, upang magamit po siya muli para po sa iyong dakilang gawain sa paghahayag po ng inyong salita, Panginoon. Kayo po ang siya nakakaalaman ng kanyang kalagayan ngayon, Panginoon. Kung ano man po ang pangangailangan niya sa kanyang pangatawan, kayo po ang mag-provide po nito, O Diyos. Maraming salamat po muli sa kadakilaan niyo sa buhay po namin. Pangunahan niyo po kami sa natitirang oras. In Jesus' name we pray. Amen. All right. So again, ay magandang umaga po muli sa inyong lahat at magandang umaga sa aking mga nagagandahang mga co-host dito. Good morning, sir. Yan, good morning po. At alam naman po natin ang tatalakayin po natin ngayon sa ating topic ngayon is all about doon sa topic ni Ma'am Julie patungkol po doon sa mga hayop, no? At medyo i-recap niya yung about doon sa rabies, no? At alam ko naman talagang talamak din ito. Tulad nga ng tama yung sinabi ni Doc Julie kanina, no? Na kung gaano nyo kinakatakutan din yung COVID, dapat ganun din natin maging hindi naman sa tagang takot, no? Kung kumbaga maging yung awareness. Yung awareness natin ay lalo pa dapat madagdagan. Kaya nga tayo may ganitong klaseng programa para at least pag dumating nakagat, alam niyo yung gagawin ninyo. Hindi yung basta-basta lamang na parang eto na, parang nagpapanik na. The more, 'di ba? The more na tayo na nagpapanik, the more na lalong kumakalat. Tama po ba yan, Doc Julie? The more na kumakalat yan kasi yung blood pressure 'di ba? Pag nagpapanik ka yung blood pressure mo mataas, yung daloy ng dugo mabilis. So the more na nagpapanik ka, the more na mabilis dumaloy yung virus doon sa ating sa ating utak. Wag naman sanang ganoon, 'di ba? Kaya nga nandito tayo, nandito yung impormasyong pangkalusugan, magbibigay ng ganitong klaseng impormasyon patungkol sa ganitong klaseng usapin para at least hindi kayo ganong magpanik kapag dumating yang saka alam niyo yung gagawin po ninyo. No, kapag dumating na nakagat kayo ng isang aso, ng pusa, no? Alam ko kahit nga kalmot meron na 'yan 'di ba? Oo, Kahit kahit kalmot, kahit nga mga kung ano-ano pa 'yan Kaya dapat maging aware talaga tayo sa mga ganitong klaseng bagay na wag dapat natin tabi
yung mga ganitong klaseng topic, no? Napakaganda rin ng tinalakay ni Ma'am Leslie kahapon. 'Di ba? Oo, neck pain. Yung mga yung mga pampa-relieve ng pain sa sa Mm. upper chest, sa likod, no? Mm. And marami pong bagay talaga yan na matutulong na yan, lalong-lalo na sa mga sa leeg, no? And lalong-lalo na ngayon sa panahon ngayon na yung mga kabataan, yung mga yung mga yung mga tawag nito, yung mga nasa office work, Oo, nasa call no? centers, Yes, dun sa nagtatrabaho sa sa bangko, bangko, 'yan. mga Eh, kadalasan talaga 'yan, eh, talagang, babad sa computer, mm. nakatingin sa lalong-lalo na ngayong mga kabataan ngayon. Para at least, mapapayo ng mga magulang sa kanilang mga anak na gawin mo 'to, nak. Kasi sigurado may mga anak na diyan na umiinda na ang leeg, eh. Mm. Parang ang sakit na ng leeg ko dito, parang gano'n na 'yan, eh. Para at least, mapakita or mai-demonstrate ng mga magulang yung natutunan dito sa impormasyon pangkalusugan na, kailangan mong igalaw-galaw 'yan, 'no? Mm. Kailangan mong Stretch. i-stretch or para gumanda daw sabi ni Ma'am Leslie, gumanda yung blood flow, Mm. okey? Kasi nga yung nangyayari, hindi kasi maganda yung blood flow kaya naiipit yung mga, ugat-ugat natin diyan. So, again ay, muli sana marami po talaga kayong natututunan dito sa ganitong klaseng programa tulad nga ng sinabi ko kahapon, eh. Yung ganitong klaseng programa, talagang, eto na talaga yung nane-neglect ng isang Pinoy, eh, 'no? Pagdating sa health, Sa oo, kalusugan, pagdating sa health nakakalimutan nila. talaga parang, parang hindi na kailangan, parang gano'n, eh. Mm. Pero 'pag dumating yung pag dumating na yung sakit, 'pag dumating Mm. na yung mga, hindi maayos na kalagayan saka sila, "Ano nga ba yung sinabi sa impormasyong pangkalusugan? Ano nga ba yung sinabi dun sa ano nga." 'Di ba? Sayang po yung mga ganitong opportunity na may umeere tayong ganito. Kaya nga sabi ko, patuloy niyo itong i-share sa mga kaibigan ninyo, sa mga kamag-anakan po ninyo para at least malaman nila na may ganito pa palang klaseng programa na umeere. Hindi lang nung parang, mga ibang programa lang diyan sa Facebook or sa pang-entertainment lang, 'no? Ito talagang, pure information, walang bahid na parang pambobola-bola lamang, 'no? Kaya muli ay sana ay kami po ay nagiging blessing po sa inyo at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy lang na ere po para po sa inyo at magbigay ng impormasyon patungkol sa kalusugan. Alright? So sige, alam ko marami pong tatalakayin si, Doc Julie patungkol sa rabies mamaya at, muli ay, bago tayo dumako doon, ire-review muna ni Ma'am Baby yung questions kahapon para po sa ating promo. Okay, so ating reviewin ang mga tanong kahapon at sagot. Okay, so yung number 1 question, ano ang tawag sa structure or tissue sa paligid ng ngipin upang magbigay ng suporta sa ngipin? So periodontium po ang sagot. So may nakita ho ako mga sagot kahapon na mali ang spelling, so i-consider po natin yan. Basta tama ang pagka-pronounce, pwede na po yan. And then number 2, magbigay ng isang bahagi or part ng periodontium. So merong gingiva, periodontal ligament, cementum, or alveolar bone. So, isa lang ho dyan ang hiningi ko. Pag meron ho kayong sagot sa 4 na yan, tama po ang sagot nyo. And then, number 3, anong bahagi ng periodontium ang nakabalot sa alveolar bone at tooth root? Pinkish in color at tinatawag ding gum or gilagid. So, alam nyo na yan, gingiva ang sagot. Okay? So, yan po yung mga tanong at sagot kahapon. And now, for the question number 1, ang ating topic kanina, sabi natin, yung mga exercises for the shoulders, ayan, and then sa neck. So, ang aking question po for this day, question number 1, ang pumping ng mga muscle ay nag-i-increase ng blank. Ang pumping ng mga muscle natin ay nag-i-increase ng blank. Ito ba ay letter A, blood circulation, letter B, blood pressure, letter C, blood sugar. Ang pumping ng mga muscle ay nagpapa-increase ng A, blood circulation, letter B, blood pressure, or letter C, blood sugar. Thank you.
Alright, maraming salamat po Ma'am Bibi at sana makuha niyo po yung question po na yan. Okay? Sige, alam ko at marami pong tatalakayin si Doc Julie dito ngayon at ibibigay ko na po sa kanya yung discussion. Paano ba nag-uumpisa? Ah, ako po ang inyong lingkod, Julie Castro, isang veterinarian at hanggang dun lang po. Actually, sa dami ng topic, gusto ko lang ulitin o i-review ang bawat isa. Yung tungkol dito sa rabies, kasi medyo matagal ilang ano rin no, bago ako nagkasakit. Kaya bago ko iwan, kahit man lang itong taon na to, at least ano sa isipan nyo, ano ang rabies. Actually, gusto ko lang ibigay sa inyo yung yung incidence ng rabies dito sa pang-apat tayo eh. Sa marami, ma'am? Oo, sa worldwide. Wow. Pang-apat na ang Pilipinas. Tapos, Hindi talaga, no? So, hindi basta-basta yun. Kaya, yun ang gusto ko talagang i-emphasize sa inyo na biro mo, pang-apat tayo sa buong mundo. Tapos, sa report din, nasa mga 300 plus ang naapektuhan ng rabies taon-taon. Kaya, wow. At ang ang mga nai-infect nasa 16,000. Kada taon, ma'am? Oo. Wow. Mga report na merong rabies. rabies. Oo. Not necessarily namatay, pero na-infect ng biro nyo, 16,000, di ba? Malaki-laki na po yun. Oo, kasi tingnan nyo, parang lumalaban lang siya sa COVID, di ba? Kaya, yun ang gusto ko lang ipaano sa inyo na napaka-fatal napaka-delikado po nitong rabies. Itong rabies na to. Kaya, gusto ko lang i-review kayo doon sa naging topic ko, no? Yung rabies. Ano ba? Ang rabies, yung nakakamatay na sakit, sanhi ng rabies virus. At ang sabi ko nga, ang rabies virus bullet shape virus at minsan tawag sa kanya Lisa virus. Naapektuhan nito ang utak at wala nang itong lunas. Pag dumating na doon sa utak, medyo yun na yung fatal. Pero ang maganda lang sa rabies, pwede natin itong ma-prevent through vaccination. So kung wala pa namang kagat ng infected animals, pwede tayong magpabakuna na, ma'am. Magpabakuna para hindi tayo maapektuhan or makaiwas doon sa tinatawag na nakamamatay na Kasi pag dumating na siya sa utak, mahirap na. Yeah. Oo. Tapos naisasalin nito sa pamamagitan ng laway. Basta ang palagi nyo lang iisipin na pag yung infected animal kumagat, so may puncture, no? May kagat. Ang virus kasi nasa laway. So yung laway na yon kailangan maano natin. Kaya ang first step na gagawin o yung parang pinaka first aid hugas. Hugas kagad ng running water for 15 minutes para ma-wash out yung laway. Hindi siya kung maaari maagapan nyo na pumasok pa siya dun sa sugat or dun sa puncture na yung kinagat. Tama. Kaya yun ang importante. Baka sabihin nyo, bakit kailangan panghugasan? Ang importante po doon ay para yung laway. Ma-wash out. Oo, ma-wash out yun. Hindi na direktang papasok. Kaya the more na maagapan nyo yun, the more na medyo pa kayo. Makakaiwas pa kayo doon sa further kasi pag talagang infected yan at nakakagat at nakapasok,
yun nga ang sabi diyan, dadami yon. Tama. Dadami na yung virus doon sa kagat na yon, hanggang doon sa dadami na sila, hanggang doon sa aakyat na sila doon sa peripheral nerves natin, hanggang doon na sa utak. Kaya doon po magkakaroon na ng mga tinatawag na encephalitis, kung saan mamamagana ang ano natin, ang utak, at the same time, yun na po yung napaka-fatal. Opo. Wala na pong ano doon, wala na pong lunas yun. Kaya yun ang ano doon. Kaya kailangan, doon pa lang sa pagkakagat, infected man o hindi yan, kailangan hugasan. Kasi ang aso na kumagat, suspect kagad yan. Ang tawag namin kagad yan, suspect na yan. Kaya, hindi rin tayo dapat na agad-agad magpapanik, no? Kaya nga, relax lang tayo. Kailangan presence of mind. Kailangan, yun nga, mahugasan. At syempre, itong sakit na to ay makukuha sa lahat ng tinatawag na mammals. Yan, yung aso, pusa, monkey, saka bats. At marami pang iba na basta mammals. Mammals, ibig sabihin, yung mga may balahibo, may nakakapagpasuso, warm-blooded animals. Yun lang po. Tapos, paano ba natin makukuha yan? Yan nga, di ba? Sabi ko kanina, papasok ang virus sa katawan sa pamamagitan ng laway. Oo, kaya pag nakagat, syempre, pag kumagat yan, may laway yan kasi dun sa ngipin. At bunganga yan eh. Kaya nandun po yung laway. Kaya yun po ang importante natin maano. Tapos, from there, dadami na nga yung ano. Kung hindi natin agad na gawa ng first aid. So, dadami yon, tapos aakyat na nga sa utak. Yun, kaya tayo nakakakuha ng rabies. Tapos, ano ba yung mga senyales? Yan, sinabi ko na dati, yan yung pinakaano na may rabies ka, yung pananakit ng ulo, headache, meron ka na ring lagnat, takot ka na sa tubig, takot ka na sa hangin, at sa liwanag. Yan ang mga senyales sa tao. At yung mga senyales naman sa hayop, yung susunod. Eto na. Oo. Ay madagdag ko lang ma'am dun sa pag may kagat. Ang kadalasan kasing ginagawa ng iba, sinisip-sip. Oo. 'Di ba? Oo. No, wag niyo pong gagawin 'yun. Wag gagawin. Opo, minsan kasi ganoon yung nakaugalian ang gagawin nila pag nahagat, pinapasip nako. At saka yung bawang, di ba? Oo. Pinapahiran ma'am ng bawang. Hindi Di po. Yan, pwede. wag po wag po natin gagawin 'yun. Oo. Sinisip-sip tapos idudura. Paano kung talagang may rabies yung naku, may napunta yun, pa. Naku, kumalat sinasabi pa. ko sa inyo. Oo. Yun po yung Yan. Minsan kasi nangyayari yan sa mga probinsya, no? Mga nakaugalian sa nila. mga walang kaalam-alam. Yan. Kaya nga tayo may ganito may yung advocacy natin na mapaalam sa mga tao na wag niyo pong gagawin yung mga ganon. Kaya talagang pagka kayo'y nakagat, talagang hugasan kagad ng running water na may sabon. Yun. Mga senyales naman, pag sa hayop naman, ganun din halos. Tumatamlay or nagiging agresibo, depende yon sa ng aso. Nangangagat kung ano-ano, tapos sa matinding paglalaway at siyempre takot sa liwanag. Ano naman ang dapat gawin kapag nakagat ng yan na nga. Dahil yan nga unang sinabi ko na hugasan agad ang sugat ng sabon at dumadaloy na tubig, running water, mga 15 minutes para talagang sigurado tayo na nawas out yung laway. Pahiran o pagka siyempre nahugasan mo na, gagamutin mo na siya as sugat. So, bilalagyan mo na siya ng iodine, tincture of iodine o anumang gamot na pangsugat. At pwede rin natin lagyan ng alcohol.
Yan. Tapos, pag medyo relax na tayo, kailangan na tayong kumonsulta sa ating doktor or sa veterinaryo para malaman na mayroong kumagat. Ano naman ang dapat gawin pag nakakagat na ang hayop? So, wag na wag natin papatayin kasi nga dadaan po siya sa observation period Tama. na 14 days. Kasi from that yung incubation, pag yan umano na yon tapos lumabas na yung mga senyales nga na may rabies na siya, yun yun na yung incubation period. So, sa 14 days, makikita na yun or mamamatay na po yung aso pagka talaga po siya ay infected Mm. ng rabies. Tapos, dahil nga kailangan natin obserbahan, kailangan itali natin o ikulong natin sa isang maayos na kulungan. At yun nga, obserbahan natin yung aso ng mga 14 days. Sabi diyan, pag namatay ang hayop sa loob ng 14 na araw, sasagunin na tayo dun sa veterinaryo para siya mismo ang gagawa or sino man ang nakakaalam ng pagsusuri ng ulo ng hayop. Pero siyempre, wag na wag niyo pong pakikialaman yon o kayo ang gagawa. Kasi dapat na properly attire kayo. Kasi talsik lang yan or anuman na dyan, pwede po pumasok kahit na wala po kayong sugat. Kasi pwede yan sa mga Sa mata. yung mga Sa membranes bibig. sa bibig, ganyan. Kaya wag na wag po tayong tatawag tayo or kung talagang gusto niyo aware lang kayo doon sa maging maayos yung nyo, pagkuha nyo doon sa hayop kasi yun nga, properly attire. Kailangan naka-gloves ka, PPP. Yeah, tama. Para kailangan wag na wag kang matalsikan ng anumang fluids ng ng hayop na yan namatay. So, yan na, dadating na tayo diyan sa paano naman natin maiiwasan ng magkaroon ng rabies o Yeah. mga alaga natin. Actually, yan, natin yan. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na dapat pabakunahan. Yan ang importante sa lahat. Pabakunahan ang ating alagang hayop hanggang 3 months kailangan bakunado ng sa edad na tapos ulitin na yan kada tapos bibigyan natin ng masustansyang pagkain. Sabi ko nga dapat sabi nga responsible pet owner kailangan talagang at kung alaga natin yan part na yan ng family natin kaya kailangan masustansya din yung pagkain yan at malinis din yung inumin. Tapos, siguraduhin natin malinis. Siyempre, yung komportable, yung tirahan ng ating alagang hayop. Para hindi siya nakakakuha ng iba pang mga sakit. Huwag gayaang gumala sa labas ng walang tali. Kailangan tatalian natin or kung ilalabas man natin para hindi siya makakawala. At pag nakakawala nga siya, pwede pa siyang mahawahan ng ibang, baka makatagpo siya ng may mga affected na animals. Yan. Yan, pupunta na tayo dun sa mga batas na tungkol sa pag-aalaga ng hayop. Actually, may batas na kailangan natin sundin. Yan yung tinatawag na Anti-Rabies Act of 2007 o yung Republic Act 9482. Ayon dyan sa batas na yan, una, kailangan iparehistro natin at pabakunahan laban sa rabies ang ating mga alagang hayop. So yun ang
una nating gagawin, bakunado. Bakit kailangan pabakunahan natin? At pag pinabakunahan natin 'yan, kailangan kailangan hihingi po kayo ng kasi pinarehistro nyo eh. Kailangan may registration rin siya, form, at tapos bibigyan kayo ng registration card. Actually, doon sa registration ng ating mga hayop, para din yung sa mga anak natin yan pag pinabakunahan. Kailangan nandun yung species, kung canine ba siya, kung aso ba siya, o breed. Kasi iba-ibang breed ng aso o ng pusa. Ang color, yan, mga importante yan. Ang sex, kung female or male. Tapos yung age. Kailangan, kung kailan siya binakunahan, kung 3 months, kailangan nakalagay po doon. At siyempre, kailangan yung pangalan ng aso. Oo. Kasi kailangan ng aso nyo may pangalan. Tama. Oo. Parang kunyari, Ponching. Yan, Ayun, oo. oo. Ilalagay nyo doon na Ponching. yun ang pangalan ng aso. Kaya Blackie. 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 Oo. Brownie, Blackie. Oo. Tapos, kasi importante yon. Kasi pag by the time na, ipinarehistro nyo na, at least, kasi karamihan, maraming alaga, hindi naman isa lang. So, kailangan, bawat isang alaga natin, may kanya-kanya silang registration form o yung certificate. Certificate. Oo. So, tapos, wag na hindi, ilalagay din doon kung anong klaseng bakuna yung binigay. Kasi, may rabies, meron nun sa mga peste, or yung mga tinatawag na parvovirus, canine distemper, marami pa yan eh. Kailangan nakalagay rin po yun dun sa certificate or dun sa para alam, isang kita pa lang, alam na kung talagang nakarehistro or napabakunahan yung inyong hayop. Ang tindi, no? So, yun po yung kailangan alam ng isang pet owner. Hindi po basta kayo nag-alaga, papakainin nyo, hindi po ganon. Kailangan ay iparehistro. Yun po yung sinasaad dyan sa batas na yan. Yung Anti-Rabies Act at saka yung Republic Act. Tapos, papaobserbahan ang inyong alagang aso kapag ito ay nakakagat na ibang Kaya, pag sinabing obserbahan or either dadalhin yan dun sa vet clinic para obserbahan or dun sa inyong bahay at pupuntahan na lang ng habang inoobserbahan. Huwag po kayong tatanggi na ayaw niyong paobserbahan. Kailangan po maobserbahan para malaman kung merong mga ng mga senyales ng rabies. Tapos, sagutin, dyan medyo sagutin ang gastusin sa pagpapagamot ng nakakagat ng ng inyong aso. Yun po yung nakakagat na yung aso nyo, kayo pa yung magbabayad, magpapagamot dun sa nakagat. Kaya medyo rin po yan magastos. Kaya responsible po kayo doon. Kaya pag hindi kayo sumunod, dadating na yung mga provision na magbabayad kayo ng multa. Sabi diyan, 500 to 25,000 na multa. Pag kayo ay lumabag dyan sa anumang na yan. Do marami pa yan, pero yan lang yung pinaka regarding dun sa ating mga alagang hayop. Kasi marami pa rin kailangan, kasi anti-rabies yan. Doon sa may mga wild animals din kasi na
ano na may rabies. Pero hindi ganun ka ah, laki ng compare dun sa mga aso. Aso sa mga hayop natin, yung mga alaga natin. Kaya, wag din tayong basta-basta pupulot lang ng mga nakakita tayo ng mga aso dyan. Mm. Kukunin nyo, naawa kayo. Kailangan po, kung gagawin nyo man yun, kailangan po maging responsible kayo Tama. na owner. Kaya, dapat alam nyo yun. Rehistro nyo yung aso at pababakunahan at paobserbahan kung nakakagat at sasagutin ang mga gastusin pag yung aso nyo ay nakakagat ng ibang tao. Matindi, no? So, paano yun, ma'am? Question nandito, no, sa pagpaparehistro. Like, for example, sigurado dyan sa mga natin, marami talaga hindi nakarehistro, no? Paano yun, ma'am, kung sakaling nakakagat talaga yun ng tao? Nagbayad naman, okay naman yun, ma'am. Walang problema. Oo. Hindi ka naman irereklamo na kasi inano mo. Ang importante dyan, hindi ka ireklamo, di ba? Kung sasagutin mo naman lahat yung na yan, hindi ka na Pero kung lang din, bawal pa rin yun, di ba? Kasi hindi nakarehistro kung tutuusin. Di ba? Ang rule talaga is lahat ng aso dapat nakarehistro. Ganun ba, ma'am? Okay. Oo, dapat. Ay, Kasi nga, matindi, no? para malaman mo kung Kasi, bakit natin pinababakunahan? Kasi nga, ayaw nating kumalat ang rabies, di ba? So, from there, malalaman natin kung nakakagat man siya, pero nakarehistro siya, na ibig sabihin na bakunahan, may kagad na obserbahan. Hindi mo agad siya masasabing may rabies kagad. Oo, kasi oobserbahan pa nga Tama, Kasi tama. hindi rin naman lahat yun lagi ko rin sinasabi, hindi lahat ng aso may rabies. Yun. Ang Tama aso, yun. nagkakaroon lang ng rabies pag mismo yung aso na yon o yung tao ay nakagat ng infected na Yun hayop. kasi ang akala Oo. nila lahat Oo. may rabies. Oo. Kaya yun ang lagi ko rin sinasabi na Kaya mas maganda rin kung nakarehistro kasi yung peace of mind na nabakunahan yan, Yeah. kasi mag-undergo pa naman yan ng vaccination, ng observation, di ba? Observation. 14 days. Pero, ang ginagawa nga namin, pagka ang severity ng pag neck up, na kagad yan. Binibigyan na agad ng Vaccine. Oo. Not necessarily para lang makaiwas na kagad doon sa further kasi nga palaging ang natin diyan, suspect na kagad sila pag nakakagat. Pero pagka below naman yung sa body, sa arms, sa mga pwede pa yung observation period. So depende pala sa bite site kung sakali dito sa leeg o sa mukha. Kaya yun po yung kagandahan nito. So ang ganda nung sinasabi ni Doc Julie na to na ipaparehistro pala natin yung mga aso natin, no? Tiyak diyan, no, sa mga diyan hindi ngayon lang niyo na nalaman nito na kailangan niyo palang iparehistro yung mga alaga po ninyo at mapabakunahan, no? Dapat masunod talaga to. Saka gusto ko din ipaalam sa inyo na meron tayong tinatawag na Rabies Awareness Month, which is March. March. Oo. So, yung awareness month na yan yung kung saan talagang ang buong syudad or anuman na nagbibigay ng free anti-rabies. Kaya dapat wala tayong dahilan na hindi na bakunahan. Kasi nga, by the time na... Alam ko, ma'am, nagbabahay-bahay pa yan Oo. Di ba? Bahay-bahay or basta yan, palaging meron tayo niyan, yung Rabies Awareness Month, saka yung tinatawag na World Rabies Day, which is, naman siya, September. Yan din, yan, kung saan, yung mga hindi nabakunahan ng March,
pwede pang bakunahan ng September. Kasi dyan yung sabi nga libre. Mm. Mm. Pero dahil kung ano kayo at gusto nyo talaga iparehistro, may bayad rin po. Usually, 350 ang rabies sa mga sa mga clinic. Alam ko sa barangay Iba ma'am dinadala yung mga Oo. owners dinadala mismo sa barangay hall. Oo. May nag-i-inject doon ng libre, 'di ba? Mm. Kasi nga, ang gusto rin ng ating magkaroon tayo ng rabies-free Philippines. Wow. Parang yan ang advocacy Tama or yun. ano ng ating bansa na mawala yung rabies dito. Sa mawawala Pilipinas. lang yan, ma'am, talaga kung sakasakaling maging responsible pet Oo. owner tong mga nag-aalaga na to. Kasi talaga sa kanila naman talaga magmumula yan, ma'am, Oo. no? Lalong-lalo na totoo yung sinasabi mo, ma'am, yung mahilig kumuha ng mga stray dogs na na parang nandyan lang, na walang shelter yung Oo. kinuha. Pagdating naman sa bahay, hinayaan lang din, wala nangyayari. Tsaka, nandun yung possibility na yung mga stray dogs na yan din yung mga nagdadala talaga ng mga Sakit. Yeah. Kaya, iwas tayo. Hindi basta may compassion tayo doon sa isang animals, ano na natin, lalapitan na natin, anuhin na natin, kakadel na natin, pero wag na wag po yun kasi nga hindi natin alam baka meron po siyang mga sakit. At ang isa doon, yung rabies nga. Rabies. Marami naman sakit talaga ang mga na pwede sa Tao? tao. Naku. Yung tawag na zoonotic diseases. Naku, matatalakay po ni Doc Julian sa mga susunod natin mga talakayin, no? Na yung pwedeng, tama yun, maganda yung ganun, ma'am, yung mga diseases na nakukuha sa hayop, no? Na pwede rin pala sa tao. Kaya yan po magandang tatalakayin. At sana, no, itong natalakay ni Doc Julian na to patungkol sa batas na ito, no, yung Anti-Rabies Act of 2007, ay muli ay nakatulong po sa inyo. Kasi magandang awareness po ito na maimulat po sa atin. Lalong-lalo na sa mga nag-aalaga at alam ninyo diyan sa lugar ninyo ay maaasong lugar. No? Merong ganun talaga na lugar parang dito lang din sa village natin talagang matindi ang mga aso dito Talagang sana alam nila yung ganitong or siguro alam naman siguro ng ng parang subdivision na 'di ba? Dapat aware sila dito sa mga ganitong klaseng batas na ito na kung hindi sila sumunod, naku, may multa pala silang 25,000, 'di ba? Akalain niyo po 'yun, magmumulta kayo ng 25,000, no? Kapag hindi niyo nagawa itong mga ganitong klaseng So again ay sana na natulungan po kayo nung topic po na ito ni Doc Julie about dito sa Anti-Rabies Act of 2007, no? At sige, alam ko may mga katanungan dito sa ating mga live viewers. At bago po sagutin to ni Doc Julie, ay ibibigay muna ni Ma'am Baby yung question number 2 para po sa ating promo. Question number 2. Magbigay ng isang example ng exercise para sa chest. Magbigay ng isang example ng exercise para sa chest. Okay, madami pong binigay si Ma'am Leslie kahapon ng mga chest exercises sa ating pectoral muscles. So, magbigay lamang po kayo ng isa. Yan. Thank you. Ayun, maraming salamat, Ma'am Baby, sa question po na yan. At alam ko dito sa atin, sa mga live viewers natin ngayon dyan, ay may mga katanungan na pwede pong sagutin ni Doc Julie. At kung meron po kayong mga karagdagan tanong dyan, no, ay ilagay nyo lamang sa comment section box natin para at least masagot po yan ng ating ni Doc Julie dito. All right? Yes, ma'am. Galing yon kay kay Ma'am Nelia. Yan, Ma'am Yan. Nelia. Oo. Sabi niya, ma'am, yung 2 months old po ba, ang tuta ba na 2 months old ay may rabies na? Nasa loob lang naman po siya ng bahay at malinis. Yan. Thank you. Yun yung sabi ko, hindi naman lahat ng ng hayop may rabies.
kahit po yan tuta, kung magpapakita na yan ng mga senyales Senyales. um, na mga nasabi ko kanina, masasabi natin na may rabies yan. Kasi, pero usually, yung mga ganyan, hindi pa, pero sabi nga di ba, yung kay Fernando po, senior, nakagat lang siya ng tuta at siya ay namatay. Kaya yun po yung doon. Pero actually, ang doon ay nakagat din yung na yon ng isang may infected. Kaya hindi natin masasabi kung kung alaga mo kasi mas alam mo kung kaya yun ang mahirap doon sa mga yun doon sa alaga at doon sa mga stray lang, yung gala-gala lang. Doon natin hindi nga alam natin yung history noon. Opo. Kahit na ma'am yung alaga natin, alam nating may vaccine siya ng anti-rabies. Mas maganda kung nakagat yung nag-aalaga, magpa-inject na rin para masiguradong safe sila pareho. O safe yung nakagat. No ma'am? Oo. Ande, nandun pa rin yung observation period. At the same time, pagka depende nga doon sa site kung saan ka kinagat, mag-play safe ka na. Kailangan na kung from leeg to face, talagang magpapabakuna ka na kahit na hindi pa yon. Kasi yun ang kaya maano nyo naman yung kaya nga pag meron na kayong kagat na punta na kaagad kayo kung nagawa nyo na yung mga first aid, punta na kayo sa doktor nyo para sila yung makakapagsabi kung kailangan kang bakunahan o hindi. Ayun. Okay. Maraming salamat, Thank Doc you, Julie. Okay, meron pa akong question dito galing kay Ma'am Genesis. Ma'am, anong sabon po yung gagamitin? Bareta na panlaba o yung mga ginagamit nating panligo like Safeguard, yung mga panligong sabon? Sa paghuhugas siguro to ng ng paghugas ng nakagat. nakagat. Oo. Usually, namin yung mga detergent. Detergent soap. Yung medyo kasi Mabula. medyo matapang sila okay. at 'di ba? Minsan kasi yung mga body soap natin hindi bumubula, hindi ang kailangan natin yung madaling bumula na madaling mag-wash out yung laway. Yan. Yun ang importante kaya hindi kaya sinasuggest namin yung detergent kasi nga konting lang yan, mabula na yan Mabula at na. madulas na yan. Madali niya nang i-wash out yung laway. Okay, Alright. so mas maganda yung detergent. Detergent soap. Detergent soap. Okay, galing pa rin po kay Ma'am Genesis. Nasagot na rin yata to ni Ma'am Julie. Babasahin ko lang po. What if po yung nakakagat na aso ay may anti-rabies naman po or may injection na? Hindi na po ba delikado yon? Doon nga papasok yung observation pa rin. Kasi hindi natin agad-agad masasabi kung kaya nga laging nandyan ng observation period na 14 days. Kasi pag talaga, pag dumating na yun doon sa incubation period ng virus, saka palang lalabas yung mga senyales ng rabies pagka nakakagat na. Kaya kung nakakagat, at sabi ko nga palagi, kung depende sa site, obserbahan pa rin. Kasi rin naman kung pabakuna ka kagad, hindi mo naman, wala naman palang rabies, magagastusan ka lang at the same time, baliwala naman kasi bakunado nga yung hayop. Pero sabi ko nga, lagi ko rin sinasabi na for peace of mind, pag talagang nandun na, kasi karamihan ng naapektuhan yung mga yung mga isip ng isip. Kung may rabies na yata ako, may na ako. Doon sila agad na Parang doon na nauunahan yung nauunahan na ng kaya lagi ko na lang sinasabi sa kanila na para magkaroon kayo ng peace of mind, yung mga psychological effect na yan ng magpabakuna na kayo. Magagastusan lang kayo pero at least magkakaroon kayo ng peace of mind.
At sabi ko nga, pag kayo naman ang inano nagpunta doon sa magbibigay ng injection, sila din ang nakakaalam kung babakunahan ka o hindi. Sasabihin din naman sa'yo, obserbahan mo. Obserbahan pa po natin, ganon. Ngayon, kung talagang insisting ka, gagastos ka. Ganon. Ayun. Sana Okay. nasagot po yan. May last question pa dito, sir. Galing kay Ma'am Janine Masyas. Hi, Doc. Ang sabi po ng iba, pag nakagat daw po ang asong walang rabies ng may rabies, magkakaroon na daw po ng rabies yung asong walang rabies. Totoo po ba yon? Yan. Ano daw? Yun na po Hindi yun. ko Kasi nakuha nga, eh. kasi infected May rabies daw Yung asong walang rabies nakagat ng may rabies na aso. Oo. So Ah. may infect daw ba yung walang rabies ng may rabies? Okay. Oo, Kasi may syempre. virus Oo. Dumating. Yun, Oo. Kaya ngayon, yung dalawa na yun, magkakaroon na Kumbaga sila. aso to aso. Oo, aso Oo. at aso. Talaga. Ano yon? Kasi merong gano'n, yun yung rabies Kaya nga nagkakaroon ng rabies yung aso. Kinagat Oo. nung infected na aso. Ngayon, kaya naman magkaka-rabies ang tao pag kinagat ng aso na may rabies ang tao. Yun, Oo. gano'n naman ang ano nun. So ngayon, yung question, aso sa aso. Tama Oo. yun. Pwede yun. Oo, oo. Pwede. aso sa Talagang aso. ganun ang nangyayari. Yung infected na aso, kumagat ng hindi infected, magkaka-rabies yun. Oo. Kasi nga, na-infect siya Mm. Yun na yung kumagat. Hindi naman ngayon, dadating na madami na sila. Dadami na sila. Kasi nga, kakagat na naman ng kakagat yun. Kaya kumakalat po yun. Kaya, ang gusto natin, kaya nga, yung awareness natin sa rabies, kailangan na pabakunahan natin para kahit papano, makagat man siya nung infected na animals, hindi rin siya naman agad-agad. Depende pa rin yun sa panlaban nung katawan ng aso na nabakunahan. Yun. Okay. Thank you po. Pasensya ka na, Ma'am Genesis. Nalito daw si Sir Con. Mag-aalas 12 na kasi may epekto na yung rabies. Masyas. Si Masyas. Oo. Alright. So, meron ba mga question, ma'am? Wala na po. Wala na. Alright. So, again, maraming salamat po muli sa mga tanong po na yan. At maraming salamat kay Doc Julie at muli ay nasagot ang inyong mga katanungan. No? At bago tayo magtapos ay ibibigay na ni Ma'am Baby yung question number 3 para po sa ating promo. Okay. Question number 3. Magbigay ng isang example ng exercise para ma-relax ang shoulder. Magbigay ng isang example ng exercise para ma-relax ng shoulder. So, may choices akong ibibigay. Letter A, ito ba ay shoulder movement? Letter B, head and shoulder. Letter C, knees and toes. Exercises. Okay? Magbigay ng isang example ng exercises para sa shoulders. Letter A, shoulder movement. Letter B, head and shoulder exercises. Or C, knees and toes exercises. Thank you. Maraming salamat po. Gusto ko lang ipahabol, no? Ang tendency kasi ng iba, hindi nga nare-record. Ngayon, ang gusto ko lang sabihin sa inyo na delikado rin po pagka nag-over na yung nagpaso na yung bakuna. Opo. Oo, kasi kaya yung iba, lalo sila natatakot kasi nag-expire na pala. Kasi dapat 1 taon Ngayon, kunyari, January, next January, February na, hindi nyo pala nabakunahan. Doon po yung lalabas na yung na natatakot na yung iba kasi nga expire na yung wala nang panlaban yung at pwede po ganun ang mangyari. Kaya kailangan aware din po tayo. Kaya nga napakahalaga nung na yon, ipa-register, magkaroon tayo ng record ng ating mga alagang hayop. So, yearly pala yan, ma'am. Yearly ang Yearly. vaccine. Ayun. So, again, ay yun yung kagandahan na kung sakali man, kayo lang talaga nagpapabakuna, maganda mag-keep talaga kayo ng record, no, ng inyong mga alagang hayop.
para at least, again, responsible pet ownership pa rin ulit yan. Okay, so again, ay muli ay inabot tayo ng ating oras ngayon at alam ko marami po tayong natutunan patungkol dito sa rabies na ito. Tulad nga nung sinasabi nga po nung iba dito sa ating comment, napakagandang topic nito kasi nga maraming maraming stray dogs dito sa Pinas, lalong-lalo na dito sa mga subdivision, sa mga ibang lugar na nagkalat ang mga aso. Kaya again, ay malaking tulong ito para at least maging aware tayo kung anong gagawin natin kung sakali lang naman tayo po ay mahagat, no? Again, ay marami pang matatalakay si Doc Julie patungkol dito. Bago tayo magtapos, may huling pabati ang aking mga co-host po dito para po sa inyo. Nagpapasalamat ako ulit dahil natapos na naman tayo. At ang gusto lang naman namin ay makapagbahagi kami ng mga impormasyon na makakatulong sa ating mga kalusugan. Kaya we hope na magkita-kita tayo bukas. At siyempre gusto ko lang lahat tayo ay makakita o magkaroon ng cellphone load bukas, kaya wag niyo namang isnabin yung babati lang naman kayo ng Merry Christmas eh. O sige, yun lang po, maraming salamat. Yan, so maraming salamat po muli sa inyong pag-stay with us ngayong tanghali at excited na po kami bukas. Magkita-kita po tayo sa ating celebration ng Christmas. So maging excited din ho sana kayo, lalo na yung ating ipamimigay na load para sa inyong mga cellphone. Yun lamang po at see you again tomorrow at 11 a.m. Alright, maraming salamat po muli sa inyong lahat dyan. At muli, paalala ko lamang, hinay-hinay tayo sa pagkain mamaya. Alright? At kung ano lang ang kailangan kainin, yun lang ang kakainin natin. Okay? So again, Merry Christmas po sa inyo dyan. At magkita-kita po muli tayo bukas. At wag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.